Dito sa Congressional Avenue, corner Mindanao Avenue sa Quezon City, isang overpass daw ang kinatatakutan. Hindi dahil sa mga snatcher at sa kung ano pa man, kundi dahil daw sa mga kable. Ayun o. May wires. Ang videong ito, viral ngayon sa social media. Sa video, kita ang lalaking ito na tumatawid sa overpass kung saan nakabalandra ang mga kabling ito. At sa sobrang dami raw nito, tila pwede mo nang pagpraktisan ng tinikling. Ayon sa uploader ng video na tumangging humarap sa aming kamera, nakita raw niya ang mga kawad na ito nung siya ay tumatawid sa footbridge. Ang klase ba naman yan? At ayon sa kanyang text message na ipinadala sa aming team, pero ayon sa tagapagsalita ng MMDA o Metro Manila Development Authority na si Celine Pialago, hindi pa raw operational ang nasabing footbridge dahil hindi pa naisa sa ayos ng mga kumpanyang may-ari ng mga kable ang mga ito at wala rin daw live wire sa mga nasabing kable. Ang pagkakaalam ho nila, nilagay ho yung footbridge na yon nang walang coordination doon sa mga nagmamay-ari ng mga wires. Pero in fact, sir, umabot na ng taon. Meron din ho kaming receiving copies na mga letters ho na pinadala natin sa public utility companies, sa mga telcos, sa mga cables, kung sino ho yung nagmamay-ari ng mga wires. Pero unfortunately, sir, isang taon din nila kaming hindi pinansin. So, ang tagal din hong nakasara ng footbridge. Pero may mga kababayan tayo, we all know that. Ang mga Pinoy po, pag nakaharang, aalisin, dadaanan. Kapag nakikita ho natin bukas, sinasara ho natin ulit. Kapag nakita ho na naman natin tinanggal, binabalik ho ulit natin yung orange barriers. Kaya may ilan ho mga pedestrian na nakakadaan. Hindi lang daw sa mga footbridge ang may matinding buhol-buhol na problema sa mga kable. Dahil may mga lugar kung saan makakakita ka ng mga kableng tila nag-i-spaghetting pababa, pababa ng pababa. Ganyan daw ang mga kawad ng kuryente rito sa Isla Puting Bato sa Tondo. Ang mga orange na kable, pagmamay-ari ng Meralco. Ang mga puting kable naman sa mga customer nila. Sa bungad ng Isla Puting Bato, makikitang mataas na ang mga kawad ng kuryente. Pero pagpasok mo sa loob, unti-unting bumababa ang mga kawad. Kung sa nakalaylay ang mga kable, buhol-buhol pa ito. Ang ilan sa mga bata naabutan pa naming pinaglalambitinan ang mga ito. Matagal na raw problema sa kanilang lugar ang mga kawad ng kuryenteng ito. Kasi po talaga sir, nahirapan po talaga yung mga residente namin dito dahil unang-una, syempre yung kasiguraduhan din ng mga nakatira dito dahil katulad nga niya na talagang super baba na ang inano namin bilang mga purok leader. Kung mayroon magkaroon ng insidente na hindi natin inaasahan, syempre, problema po talaga yon. Nangyayari po kasi, ang isang residente ay mayroon po dyan kontador, tapos nagkakaproblema. Ang gagawin na, babaybayin nila yan. Pagka nabaybay nila yan, tatanggalin nila yung mga nakatali-tali hanggang sa hindi naman nila na ibabalik. Kaya ang nangyayari, bumababa. Isa sa mga biktima ng mga nakalaylay na kawad na ito, ang karpinterong si Mang Roberto. Galing ako sa trabaho, sumakay ako ng kuliglig pa uwi dito na sa amin. Tapos, yung kuliglig na yon, sumabit yung dulo. Tila ginawa nga raw preno ng kuliglig ang kawad na nakalaylay. At dahil sumabit ang bakal na bubungan nito, umangat mismo ang kuliglig. Pinahinto ng driver dahil mapuputol yung kuryente. Kung tinuloy-tuloy niya, putol yung kuryente, patay kami. Ang insidente, napagbigay alam naman daw nila sa mga purok leader nila. Pero simula raw noon,
Kahit pagod mula sa trabaho, naglalakad na lang si Mang Roberto ng halos 1 kilometro. Makauwi lang nang hindi iniisip ang kanyang kaligtasan mula sa mga kawad. Oo, natakot talaga. Dahil kung naputol yun o nalaglag kami, dahil nakaano na, sigurado sasaktan kami. O baka mamatay. Oo, mamamatay pa. Kung si Mang Roberto nakikipagpatintero sa mga kawad ng kuryente, ang mga residente naman sa Block 4 sa barangay Damayang Lagi sa Quezon City, malaki raw ang pakinabang sa mga buhol-buhol na kawad. Dahil tuwing Sabado raw ang kanilang official araw ng kusutan. Hile-hilerang nakalatag sa kalsada ang kanilang mga batsa at sabon. Kanya-kanyang kusot at piga ang mga residente rito. Isa sa mga kusutera ng barangay, si Aling Lorna. At sa dami ng kanyang labada, wala na raw silang ibang masasampayan, kundi ano pa ba? Eh di ang mga nakalaylay na kawad. Pero hindi lang si Aling Lorna ang nagsasampay sa mga kawad. Dahil matapos maglaba ang mga taga Block 4, sabay-sabay rin silang nagsasampay. Kaya pagsapit ng Sabado ng tanghali, aakalain mong may fiesta sa dami ng banderitas ng mga sinampay sa kanilang looban. Pag dito kami sa loob ng bahay nagsampay, wala masyadong araw. Tapos pag nagluto pa kami, nangangamoy kung anong ulam namin. Kaya pag dito namin sinasampay kasi naaarawan, medyo mabango. Pero aminado silang delikado ang ginagawa nilang pagsasampay sa mga buhol-buhol na kable rito. Wala naman, sa tagal naman namin dito na wala pa naman nangyari na yung maliban lang talaga pag merong parang nagasgas siya, tapos nabasa siya yung umulan, minsan na rin nangyari na yung pumuputok-putok. Ayon sa Meralco, lubang delikado ang pagsasampay ng damit sa mga live wires. Ang mga ganong linya, consider na lang natin na energized yan. Kahit na nakikita natin, bakit sinasampayan ito? Well, meron din mga idle facilities, pero wag na ho natin gawin yan. Lalo na you cannot mix electricity with water. So kung basa yung damit at medyo masampay mo, live wire pala, baka maaksidente ka. Malamang sa hindi. So, iwas na lang po tayo. Dagdag pa ng Meralco, hindi lahat ng nakalaylay na kable ay pagmamay-ari ng kanilang kumpanya. Unang-una, sa height pa lang, may pagkakaiba na. Yung Meralco line, standalone, 25 feet. Usually, yung mga attachments ranging around 15 feet po yun. So, makikita mo talaga yung difference. Kadalasan, cable, internet connections, at maging yung mga telecoms. Kasi, siyempre, at the end of the day, ang gusto natin, maayos talaga yung mga facilities na yan. Isa sa mga sanhi ng mga aksidente sa kalsada at mga mapaminsalang sunog, mga kableng lumalaylay na halos sa sahig. Kaya matagal nang iminumungkahi ng urban planner na si Felino Palafox Jr. na gawing underground o sa ilalim na ng lupa padaanin ang lahat ng mga overhead cables. Yung mga kable, overhead wires, it's visual pollution It's eyesore. Hindi magandang tingnan. Saka nasisira yung urban landscape. It's not safe. Kasi during storms and typhoons, napuputol sila and then it goes to the ground. O kaya minsan tumatama lang sa mga bahay. So it's really dangerous. May programa raw silang tinatawag na uglification of our city. We go around Metro Manila, take pictures of the uglification of the city. And number one uglification is yung overhead wires. Then we make architectural perspectives na magmawala yung wires, ang ganda-ganda ng urban landscape, nakikita yung architecture ng mga building. Yung trees, pag walang overhead wires, balance yung growth ng trees. Tulad na lang ng larawan ng Quiapo rito sa Maynila, kung ilalagay lang daw sa ilalim ng lupa ang kable, ganito raw sana ang magiging itsura. Ang ilog na ito sa San Juan,
at iba pang mga bayan sa Metro Manila. Isa raw ang nakikita niyang dahilan kung bakit hindi magawa sa ating bansa na maging underground ang lahat ng kable. The answer is political will. Both the national, regional, provincial, and local government. Isang ano lang yan legislation. Kasi na yung mga architects, urban planners, engineers, may design yun na At saka may experience na. I've been 1972 pa ako architect. Mula na 1972, lahat ng projects namin, proposal namin underground. And we've done work in 40 countries. Mas nakikinig yung iba kaysa sa atin. Submarine quality cables raw ang gagamitin kung sakaling ilagay sa ilalim ng lupa ang mga kable. Bumahaman daw o bumagyo, hindi ito masisira tulad ng ginagamit sa ilang highly urbanized city sa ating bansa. Pero ayon sa Meralco at NTC, malaki ang implikasyon sa mga customer kung sakaling gagawing underground ang mga kable sa Metro Manila at iba pang highly urbanized city sa bansa. Although meron kaming ilang mga areas, kamukha dito sa Bonifacio Global City, but then again, I will go back to what I previously said. There are cost concerns here. That at the end of the day, you have to be also cognizant of the consumers, what the consumers will be able to afford. Samantala nitong nakaraang Biyernes, sinimulan ng ayusin ng mga kableng nakaharang sa footbridge sa Congressional Avenue Corner, Mindanao Avenue. Inabutan din namin ng mga kawani ng MMDA na gumagawa ng scaffolding para mas maitaas ang iba pang mga kable para hindi raw masabitan ng mga dumaraang truck. So far po kasi nagsimula ho ang PLDT, nagtanggal na ho sila ng mga wires nila. Nagsimula na rin ho kaming magtanggal ng mga wires ng walang representative. So after po nun, just give us a week, magiging passable na ho yun sa mga pedestrians. Pero again, hanggat nakikita ho nilang may harang, wag ho nilang daanan. Ang mga taga-Meralco, ini-inspeksyon din ang mga nakalaylay na kable sa Isla Puting Bato. Lumalabas, minsan nagagalaw. Pansinin nyo, maraming gagamba dito. Maakyat, yun mo, nasisira yung mga dating nakasama-sama. Dati kasi hindi ganyan yan. Yung nakapunta ako dati dito, yan, magkakasama yan. Nakikita nyo, nakabundled naman lahat. Pagdating namin, tingin nyo, iba-iba na naman. Minsan may nananakaw sa customer na load side, papalitan naman ng customer. Pag may nanakaw sa Meralco, papalitan naman ng Meralco. Inilapit ni Purok Leader Rebecca ang kanilang hinaing. Mas maganda po sana kung may babundle natin ng maayos. Yung mga kable, makikita ninyo po. Tapos kung sakali lang po, ma'am, magkaroon po sana nung pinaka-tulong o sistema na yung maipormahan lahat yung apektadong customer na kung sakali may ayos na natin, hindi po sana sila galawin. Hindi may kakailang talaga namang masakit sa mata ang sala-salabat ng mga kable na gaya nito. Pero kung sasamahan natin ng tamang disiplina at sapat na kaalaman, malalayo tayo sa tiyak na kapahamakan.